Battery saver? Anong battery saver? Kuha ko na agad! Swerte! Kuha ko agad! Ilang dahil lang. Tukay pa lang! Swerte yata, guys. Makatruhin ni isang team! Tingin mo, Boss Ben, kaya ba ni Gildark sa Prosin? Kung pagpopokusan niya, kaya lang, content creator kasi si Gildark, guys, eh. Mahirap. Hindi nagulat ako, nag-message kasi sa akin si Madam Mara nung nakaraan. Sabi niya sa akin, I saw your podcast. 'Di ba kasi nag-podcast kami with Chantel. Sabi niya, I saw your podcast, ganun. Tapos parang syempre na-topic namin na si Madam Mara. Kasi nga si Chantel nandun. Kasi ayun, biglang sinabi sa akin yung Madam Mara ko yung pag may filter, nakakalungkot lang malaman na gano'n yung reason. And I was like, grabe nga. life goes on. Hanggang ngayon nga kapatid ay usap-usapan pa rin itong ang pagkawala ni Mara dito nga sa MPL para sa susunod na season. Na kung saan kapatid, itong ang si Omay Venus nagsalita na sa pagkawala nga ni Mara. Nalungkot sa tunay na rason kung bakit umalis nga itong si Mara dito nga sa MPL. Ano nga ba ito? Bukod nga dyan kapatid, Oheb muli na namang nahuli cam dito nga sa TLPH Bootcamp. Sure na talaga itong Daddy JP Pahil nito ang ni Oheb para sa susunod na season. Gildark to MPL, mahirapan daw ayon kay Bentings. Pag-uusapan natin yan sa araw na ito. Pero bago nga natin ito pag-usapan, huwag nyo kalimutang mag-subscribe at i-hit ang notification bell para mas maging updated ka pa sa mga future uploads natin. Ano pa bang hinihintay mo? Tara! Ngayon nga kapatid ay usap-usapan itong pagkawala na nga ni Mara dito nga yan sa MPL para sa susunod na season. Na kung saan kapatid, halos ilang taon din tayo at ilang season nga tayo pinasaya nito ang ni Mara dito nga sa MPL PH kapatid. At sobrang naging maganda at hindi nga boring itong ang MPL PH dahil nga yan dito kay Mara. Kumbaga masasabi mo talaga kapatid na napakahusay nga nitong ni Mara sa kanyang pag-host. Yung tipong nadadala niya nga itong MPL PH sa mga nakalipas na season. At ang kinaganda pa nga niyan kapatid, kapag sumasapit nga yung mga international tour na, hindi ba't isa si Mara sa mga nag-host doon. At talagang nagiging hype nga ang mga laban dahil na rin yan dito nga sa mga tanungan nitong ang ni Mara. Pero umabot na nga sa pinakasukdulan ang naging run nga nitong ang ni Mara kapatid, dahilan kung bakit naglabas na nga siya ng official statement patungkol sa kanyang pag-alis dito nga sa MPL PH. Nakarating na nga yan dito nga kay Omay Venus kapatid, na kung saan nagsalita na nga itong si Omay Venus patungkol nga sa pagkawala ni Mara. Si Omay Venus nga at twice ay nagkaroon ng podcast nung nakaraan. Kasama nga itong si Chantel na isa rin natin sa caster dito nga sa MPL PH. Isa nga sa topic na kanilang ang pinag-usapan, itong paparating na MPL para sa susunod na season kapatid, na kung saan wala na nga itong si Mara. Bago pa nga maglabas ng official statement itong si Mara kapatid, marami na nga ang nagkasabi na itong si Mara ay aalis na dito nga sa MPL PH. Kaya nga naitapik yan nitong ang BY sa kanilang podcast. At nang dahil nga dyan napamessage
ito ngang si Mara Aquino dito nga kay Oh My Venus. At base nga sa mga sinabi nito ngang ni Oh My V, mukhang ikiwenento nga nito ngang ni Mara ang tunay na rason kung bakit nga siya umalis dito nga sa MPLPH. Kaya naman sinabi na lamang nito ngang ni Oh My Venus kapatid na nakakalungkot daw di umano ang rason kung bakit nga umalis itong si Mara dito nga sa MPL. Well, kung ating ang titingnan kapatid at kung ating ang mapapansin, halos lahat nga ng mga OG dito nga sa MPLPH ay nawala na nga dito sa poder nito ngang ni Munton, na kung saan ito nga mga malalakas at talagang mga sikat at syempre magagaling na mga shoutcaster nung nakaraan dito nga sa MPL ay tuluyan na ngang nawala dito nga sa MPLPH kapatid. Nakagaya nga nitong nila Wolf at syempre nandito rin itong si Manjin at ang ilan pang ang mga caster natin kapatid na sobrang lupit nga dito sa larangan nila. Kaya naman pala isipan ang pag-alis nga nitong ni Mara kapatid na mukhang nagkaroon nga siya ng problema dito nga yan kay Munton. Kung titingnan natin kapatid, may mga rumor noon na di umano na delay daw ang sweldo nito ngang mga caster ng MPLPH dahilan kung bakit ang ilan nga sa mga ito kapatid ay tuluyang lumipat na nga dito nga sa Honor of Kings. Dahil syempre sino ba namang magtatagal 'di ba sa isang kumpanya kung delay nga ang pasweldo? Dahil syempre may kanya-kanya nga tayong gastusin kapatid, may kanya-kanya rin tayong mga bills at lahat ng yon ay may due date na kung saan kung delay nga ang pasweldo o kung totoo man ang balita na ganito nga si Munton kapatid dito nga sa mga talents niya, abay lugi talaga. Kahit sabihin natin na may kalakihan ang kanilang sweldo pero delay nga, abay malaking dagok nga yon sa kanilang buhay kapatid. Kaya naman ang ilan sa mga ito at yung mga OG natin ay tuluyan ng nilisan itong ang MPLPH. Sa pagpapatuloy nga kapatid, usap-usapan din naman itong ang si Oheb na kung saan mapupunta na nga talaga siya dito sa TLPH. Sa ikalawang pagkakataon nga kapatid, muli na namang nahuli kam itong ang si Oheb na nasa bootcamp na nga ng TLPH. Napadaan kasi itong ang si Sanford sa likod niya kapatid. Kahit pilit pang taguin na itong ang ni Oheb ang pagkakataon na iyon kapatid na miyembro na siya ng TLPH ay hindi mo talaga maitatago yan. Una nga sa lahat, very obvious naman talaga na itong si Oheb sa TLPH ang kanyang punta. Lalo na't hindi na nga maglalaro doon itong si Benny Cutie na gold laner nga ng TLPH dahil ito nga ay nagkaroon ng problema dito sa management ng TLPH. Kaya naman nang dahil nga dyan kapatid, sobrang laki na talaga ng tsansa na ito ngang si Oheb ay maging miyembro ng TLPH at matutuloy na nga kapatid itong Daddy JP Pahil is real talaga dito nga sa susunod na season at masusubok nga dito kapatid ang tunay na lakas nito ngang ni Oheb kapag nalipat na nga siya dito sa TLPH dahil sa mga game style nga nitong ni Oheb, hindi ba't napaka-pleasant nga nito maglaro kapatid na kung saan taliwas nga yan dito nga sa game style ng TLPH na may mga pag-agresibong ang galawan. Kaya naman kapag ganyan nga ang galawan kapatid, baka mag-adjust pa itong si Oheb at hindi pa nga kagad siya makasabay dito nga sa MPL. Aasahan nga natin kapatid ang mga susunod na yugto patungkol nga yan dito kay Oheb at makikita na rin natin kapatid ang magiging destiny nga nitong ni Oheb sa bago niyang koponan na TLPH. Tingnan natin kapatid kung makakabuo nga itong si Oheb ng kanyang tamang timpla
magtitimpla dito nga sa TLPH. Sa pagpapatuloy nga kapatid, ngayon din ay pinag-usapan sa ML community ang patungkol nga dito sa sinabi nito ngang ni Bentings. Ayon kasi kay Bentings kapatid ay di umano. May nagtanong nga sa kanyang livestream kung Gildark to Prosin, na kung saan sinabi naman nitong ni Bentings possible naman yan, pero syempre mahihirapan daw itong si Gildark kung sakaling pasukin niya nga itong Prosin dahil di umano ito ang si Gildark ay content creator. Well, tama naman talaga kapatid at nasa punto nga itong sinabi nito ang ni Bentings. Saan ka ba nakakita kapatid ng pro player na bago nga maging pro player ay content creator? Hindi ba't wala pa tayong nakikita na ganyang mga player dito nga sa MPL PH? Sa madaling salita, hindi talaga pang pro ang galawan ng mga content creator. Dahil sa totoo lang, kaya nga may mga nai-upload ang mga content creator na mga highlights nila dahil sa RG lamang nila yan ginawa. Pero yung mga highlights na yan ay hindi mo nga magagawa dito nga sa MPL PH. Dahil una nga sa lahat kapatid, sobrang predicted na mga galawan na ganyan dito nga sa mga pro player. Kung sakaling ito ang si Gildark kapatid ay mapupunta sa MPL PH kahit gaano nga ito kahusay sa kanyang mga content na ipinapakita, hindi mo rin may sasigurado kapatid na pagsapit ng MPL ay ganun pa rin. Kaya nga ayon dito nga kay Bentings ay mahihirapan talaga ng lubos ito ang si Gildark dito nga sa MPL kung pasukin niya ang Prosin. So kapatid, ano ang reaksyon mo sa video na ito? I-comment mo sa baba. Maraming salamat.